Hi Aquarius! Welcome back sa ating channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ng inyong monthly reading sa buwan ng October 2023 Aquarius, no? Titingnan natin yung short-term prediction in the next, 1 to 3 months from the current month. And then gagawin natin ang inyong general life reading. So titingnan natin yung situation nyo sa buhay in general, pati sa larangan ng finances and career. And dun sa second part ng reading na to, gagawin natin ang inyong love spread. Alright? So, as you know, natapos yung operation ko weeks ago. And successful naman sa awa ng Panginoong Diyos. Nakaka-recover naman tayo lately. So, sa ating mga new viewers po, welcome sa ating Tagalog Reading Channel. Sa ating mga current subscribers, maraming salamat sa pagtangkilik ng inyong mga monthly readings. Alright, so, enough of that. So, gagawin muna natin ang inyong general life reading. Titingnan natin yung mga bagay na kailangan ninyong pakawalan, kailangang ipagpatuloy, manifestations, mga energies na nakasurround sa inyo sa buwan ng October, na kailangan nating ibigay sa community, sa sarili natin, sa ibang tao, as well as yung mga new beginnings and mga lessons na dapat natutunan o kailangan nating matutunan, okay? O baka malamang natutunan nyo na. Alright, so i-shuffle lang muna natin ang mga baraha uli in front of the camera. Alright, hi Aquarius. So kukuha tayo ng 7 baraha at i-clarify natin yung mga yon as needed, okay? So, ito yung una nyo. Yung second. Yung third, ipapakita natin kasi hindi masyadong visible sa camera. Okay, para lang makita ninyo. At yung nasa gitna, ang inyong ika-7th card. So, Aquarius, no, bubuksan muna natin yung mga barahan ninyo, no? Okay? You have the Hermit card, Major Arcana, Aquarius. Okay. And then, meron din tayong Emperor card, Major Arcana. Magkasunod to, no? Interesting. Okay, kaklarify natin yan. Yung third card, Major Arcana na naman. Wow, High Priestess. Okay, no? So, tatlong Major Arcana. So, ramdam ko may mga major transformation ngayon, Aquarius, sa buhay mo. Pwedeng bagong simula at may mga nagtatapos lately. Or may mga changes sa the way you see things, no? Kung paano mo nakikita yung mga sitwasyon ngayon, may nagkakaroon ka ng bagong understanding, pangunawa sa mga sitwasyon sa buhay mo, okay? Or mga bagay na dapat mong natutunan, baka nagninilay-nilay tayo, okay? Anyway, tingnan muna natin yung ibang mga cards mo bago tayo magsimula. Meron tayong 7 of Wands, Aquarius. Meron ka ring Wheel of Fortune, Major Arcana. So, yun yung nararamdaman ko, no? Changes, movement, okay? And then, meron ka rin dito Page of Swords, okay? And then, ang nasa gitna, meron kang 7 of Cups. Interesting, no? So, okay. Umpisahan natin sa position number 1 mo. Meron kang Hermit card, no? Ang Hermit kasi, ito yung energy na medyo nag-ano tayo lately, reflection. Okay, sa mga nangyayari sa buhay natin. Kahit ano pa yung kailangan mong pagnilayan. Okay, may bagay tayo lately na hindi tayo basta-basta nag-commit or gumagawa ng desisyon. No? So, yung release card mo is Hermit. So, ito yung situation or panahon para i-analyze natin, no? Himay-himayin natin yung mga bagay na nag-cause sa atin para mag-withdraw tayo sa mundo, no? So, right now, parang nasa energy ka na hindi tayo muna masyadong sociable, okay? Or yung feelings natin, yung mga bagay na iniisip natin, kinikip natin muna sa sarili natin. Tapos yung answer, ayaw muna nating makinig o i-entertain yung mga advices ng ibang tao kasi feeling natin it could backfire, no? Or hindi naman talaga applicable sa sitwasyon mo, hindi nila nauunawaan yung situation unless nandun sila eh. So, may mga tao na magaling magbigay ng payo, no? Pero, I mean, mas alam mo kung ano yung mas mabuti para sa'yo, yung mga answers na kailangan
mga answers na kailangan mo, kung marami kang katanungan, or may mga bagay ka na hindi mo pa nauunawaan, or tinatry mo na mag-reflect sa mga bagay na nangyari sa nakaraan, nasa iyo naman talaga yung kasagutan. Alam mo kung ano yung gagawin mo dyan. May hermit ka, may high priestess ka. Okay? Ngayon, yung kailangan mo ipagpatuloy, may emperor card ka. Ang emperor kasi sa position to mo, Aquarius, no? Medyo, ang feeling ko kasi matured ka, no? Kasi nandiyan ang hermit, nandiyan ang emperor, nandiyan ang high priestess. So, emotionally matured ka, Aquarius. Para to sa mga china-channel natin ng mga viewer na I felt like matured kayo, no? Gusto nyo ng order sa buhay nyo. Gusto nyo ng peace, no? Ng kapayapaan, no? Ayaw nyo yung mga ginagawa ninyo ngayon is magulo. Ayaw nyo ng ganun, eh. Yun yung kailangan mong panatilihin sa household or domestic situation mo, marriage or relationship mo, personal relationship, sa mga friendship mo, family members, sa career and finances mo rin, no? Gusto mo maayos. Okay? Ayaw mo ng mess, ayaw mo ng hindi organized. Pag nakita mo kasi yung emperor, let's say kung sa business or sa career mo yan, kailangan everything nasa black and white, in paper, in writing, may proof. Yun yung mga example ng organized or magaling mag-manage ng time, ng oras at effort nila. Yun yung kailangan mong ipagpatuloy. Okay, ngayon yung manifestation mo, may high priestess ka. So, deep inside, tong high priestess kasi, parang hermit yan, no? Babae ito lalaki, no? So, pwedeng, alam mo yun, may pagka-masculine and feminine energy ka, may duality ka, no? So, you know, meron kang feminine side. Pag sinabi ko kasing feminine side, no, yung parang, kahit lalaki ka, no, marunong, may quality tayo na medyo sensitive, di ba? Kung ang mga babae is sensitive, emotional, nurturer, no? Ganun ka, eh, okay? Kahit lalaki ka pa, nanonood ng reading na to. Okay? Pag ikaw naman babae, tapos ito, nakita natin itong hermit, may masculine energy to, no? So, ang sinasabi lang dito yung qualities, okay? Kasi pag sinabi mong hermit, matalino, they're wise. High priestess, matalino. So, may duality ka, no? Parang, naiintindihan mo yung mga tao. Okay, Tagalog to, eh. You understand people. Kahit pa saang anggulo or perspective yan. Perspective ng lalaki, opinion ng lalaki, opinion ng babae. Matalino ka. Alam mo kung saan sila nanggagaling. So, ganun ang energy mo, no? So, ika-clarify muna natin itong tatlo. Kasi mga major arcana, maraming ibig sabihin to or ipahiwatig sa atin. Okay? I-clarify po muna natin itong hermit, no? Sa ating collective Aquarius. Ano po itong hermit card? Major arcana. Okay, ano itong bagay na kailangan mag-withdraw ka, eh? Layuan mo muna pag-isipan. Okay, aralin. Okay, tingnan mo sa sarili mo, sa puso mo, sa core mo, values mo, sa core being mo, kung ano yung sagot or kung ano yung ninanais mo sa sitwasyon, kung ano yung gusto mong outcome. Okay, tingnan natin itong hermit. Okay, kinlarify siya ng Nine of Pentacles. Okay, so gusto mong mapag-isa. Gusto mo na mag-focus ka muna sa sarili mo. Self-care to. Okay, yun yung kailangan mo muna ngayong ibigay sa sarili mo rin. Okay, yung kailangan mo pakawalan. Okay, mag-focus ka sa feeling mo kasi parang baka may kulang ngayon sa sarili mo, no? Hindi mo na aalagaan maigi yung sarili mo. So, it's about time na tangkilikin mo yung time and energy, i-divert mo muna sa'yo. You're going within, yan ang hermit. And yung physical health, yung career mo and finances mo, doon mo muna ibaling yung focus mo. Okay? Doon mo i-attract. Mag-focus ka sa pag-attract ng blessings mo for October 2023 muna. Yung mga goals mo and aspirations. Okay? Yun muna. Mag-withdraw ka muna sa ibang area ng buhay mo. Okay? Tapos yung attention mo, i-shift mo muna, no? I-shift mo muna sa'yo. Kung single to, eh. Itong Nine of Pentacles na china-channel natin, no? Nandun ka sa energy na kailangan mong i-empower yung sarili mo after a hiatus. Okay? Pagkatapos mo mag-hiatus or mag-contemplate na saan ko ba kailangan i-focus yung area ng buhay ko? Sa money, finances, sa sarili mo, physical health, and emotional well-being mo rin. But more so, sa pera, tangible things, stability, and yung security mo, savings, you know, career mo, mag-change job ka kung gusto mo ng level up or boost sa sarili mong success, doon ka mag-focus, okay?
Ngayon yung Emperor, kailangan natin ito i-clarify. Alright? So, yung Emperor, i-clarify muna natin to, no? So, matured ka, you know what you want. Okay? Kasi, puro major arcana yung lumabas. Okay? Ito yung tao na hindi basta-basta madaling masway, no, ng ibang opinion. Kasi, gusto mo may direction or patutunguhan yung buhay mo. Ano tong Emperor, no? Yung kailangan mong gawin dito, meron kang Queen of Cups. Okay, Emperor, nag-clarify to ng Queen of Cups. So, ngayon, binabawi mo yung sarili mong emotion. Mag-rain check ka sa emotions mo. And lately, yung mga nararamdaman mo ba, kailangan mong i-validate, no? Kung saan siya nanggagaling. Okay? And, makikita mo yung composure mo, yung confidence mo, na yung emotional strength mo, yung emotional maturity mo, magagamit mo yun, no? To empower yourself, okay? I feel like na mas stable yung emotional well-being mo right now, okay? Yun yung kailangan mo ipagpatuloy. However, pagdating doon sa physical realm, pera, career goals mo, doon ka mag-focus muna. Okay, yun yung advice dito. Okay, pagdating sa pag-ibig, stable ka naman, no? Stable yung pananaw mo sa relationship, reliable ka, dependable ka. Okay? Marami kang pagmamahal na kayang ibigay sa mga tao sa paligid mo, no? So, sa department ng emotion, saka emotional maturity, or sa pag-handle ng mga relationship mo, I think naman, magaling ka doon. So, yun yung kailangan natin ipagpatuloy. Okay, Aquarius? Ngayon sa High Priestess, may mga manifestations mo, alam mo yan eh. So, ano yung gusto mo na makamtan mo sa buhay, okay? Tingnan natin, no? So, yung sagot naman sa'yo, okay? Alam mo tong High Priestess, di ba may Torah siya, no? Or Bible, or Quran, no? May cross. So, spiritually gifted din, highly intuitive, okay? Hindi mo kailangan na advice ng iba. Kasi baka mas magaling ka pang advisor kaysa sa kanila, no? Aquarius, no? I-clarify lang natin tong manifestations ng High Priestess mo. Tingnan natin, no? So, ang High Priestess may Knight of Pentacles. So, minamanifest mo nga is on the physical realm, no? Ngayon, Aquarius, no? It could also be, nagmamanifest tayo ng mga opportunities ngayon sa buhay natin. Okay? Yung sinasabi ko dito. Be more patient, no? Kasi mabagal to eh. Mabagal. Baka may hard work na involved or may pagninilay-nilay bago dumating tong opportunities sa career mo man to, sa finances, sa home mo, commitment, relationship man to, physical to mangyayari, no? But, you know, medyo mabagal. Siyang pinakamabagal na knight eh, sa tarot. Pero sure siya. May dala siyang offer. Unlike others na mabilis nga, no? Pero, maaring pickle-minded, playboy, playgirl sa relationship, walang dalang commitment. Yung iba naman, they only bring news. Alam mo yun? Ito talaga, opportunity. Offer, okay? So, yun yung minamanifest mo, no? And, you need to be patient. Maging patient tayo, okay, sa ating mga desires, okay? And of course, kailangan may hard work na involved yan or kasama, okay? Now, yung current energies mo, 7 of Wands. Bakit, Aquarius? Sa buwan na October, medyo may tayo, no? Private, sabihin natin, kasi may Hermit ka and High Priestess, eh. Hermit, High Priestess, no? So, may 7 of Wands ka dyan. So, hindi ka basta-bastang, alam mo yun, masway nga, hindi ka basta-basta na naniniwala or you're guarded, no? Hindi ka basta-basta nagle-let in sa personal space mo or medyo may pagka-defensive tayo sa mga bagay na kailangan natin protektahan or it could also be may nire-reject tayo or dinidecline talaga strongly, okay? Medyo firm tayo sa stand natin. Ngayon, ano tong 7 of Wands? 6 of Swords. So, there is this situation na ayaw mo nang balikan. Okay? Yun yung current energies dito. Kung makikita mo rin to, pwede ring situation to, no? It could be you're moving on with your family or with certain people, no? Or sa connection mo, no? Mag-move on tayo, no? Sa mas payapang sitwasyon,
sa resolution kung may conflict man, okay? And ayaw mo na siyang balikan. Okay? Nakita mo tong Six of Swords na sa harap nila. Tapos sila nagsisail lang sa boat, no? Could be a family situation. Pwede ring relationship. But anyway, the point here is, ayaw mo nang balikan, no? Medyo gusto natin protektahan yata yung space natin, yung personal space. Kung nasa family ka man, marriage situation, or personal relationship mo with your friends, special someone mo, binabantayan mo ng maigi yun. Kasi ayaw mo nang balikan yung kaguluhan na nangyari before, no? Na parang may gulo, may away, no? Five of Swords, Three of Swords, no? Gusto mo, kung mas relax ka, I think ngayon, nagka-ceasefire man yan, nandun ka na sa stage na willing ka na mag-let go doon. Okay? Sa mga heartbreaks and losses. Mostly, it has something to do sa communication, sa argument and fights. Okay? It could be, alam mo kasi marami to, no? Hinaharangan mo ng isang wand mo yung 6. So, it could be may mga external influencers, no? Na maaaring nakakasira sa sitwasyon or stability natin sa buhay, no? Kahit sa career man yung mga colleagues, sa financial situation mo, baka hindi nagiging maganda, marami ring mga external factors na nakaka-influence, no? So, parang dinedefend mo pa rin kung ano man yung mga pinaghirapan mo, yung mga itinaguyod mong relasyon at mga dreams mo, and alam mo yun, mga goals, okay? So, yun ang pinoprotektahan mo, and eventually, no, don't you worry kasi I think mas magiging better yung situation mo, whatever it is, no, na masyado kang protective, okay, from other people as well. So, gusto mo lang siguro i-cut out din tong mga people na to or mga influences na to na hindi naman nakakagawa ng kabutihan sa buhay mo. Nakaka-contribute ba sila? Hindi. So, cut them out, no? Kailangan mo rin set ng boundaries, okay? Okay? Now, yung kailangan mong ibigay is Wheel of Fortune, no? So, ang Wheel of Fortune ay major arcana, no? Ang sinasabi ko dito, may galaw. It could be yung luck nasa side mo. It could be yung graces ngayon this time. It could be, alam mo yun, mapupunta sa favor mo, okay? Kasi, you never know, di ba? It's anybody's game, eh, no? Ang Wheel of Fortune. But, nandyan ang ruleta, iikot, it could be baka maka-jackpot ka, makakuha ka ng reward, graces, blessings, no, na galing sa langit, no, pinapalibutan siya ng mga anghel, ng mga ano ba to, seraphim, you know, lahat sila may wings, eh. So, may blessing and miracle, no, na maaari mong ibigay sa ibang tao or ibigay mo sa sarili mo, okay, or na ibibigay rin sa'yo, okay, ng Panginoon, ng divine, okay. So, let's see, ano tong Wheel of Fortune, no? Ang Wheel of Fortune is kinlarify ng hangman. So, after stagnancy, after nang walang galaw, after finally, ano ka, alam mo yon, inaral mo ang Hermit, High Priestess, Hangman. Bakit pare-pares ng energy? May major transition recently sa buhay mo talaga na bigla ka lang nag-shutdown, na tumahimik ka. For whatever it is, hindi ko alam yon, pero for a while, parang winidraw mo yung sarili mo sa mga tao ang toxic, sa mga situation na toxic, ayaw mo nang balikan. Parang siguro namimili ka na lang ngayon ng mga taong ini-interact mo, ng mga situation na pupuntahan mo, or mga events, you know, medyo may pagka-selective or picky ka rin sa mga, kung sino lang yung mga situations, events, at mga tao na makakatulong sa'yo, no? So, nag-gain ka dito ng clarity, no, ng perspective. And eventually, after that, no, after that period na tahimik ka lang, pero may inner work ka na ginagawa sa sarili mo, don't you worry kasi feeling ko, ito yung time na may kakaroon na ng movement. Okay? Ano to nakatadhana to, na ito yung time na yon, October, dito magkakaroon ng simula or ng movement uli para sa'yo. Okay? So, nakatulong pa yung mga inner work mo sa sarili mo para, alam mo yon, mas maging mabuti yung sitwasyon mo. Magbabounce back ka after a period na tahimik or kalmado ka. Magbabounce back ka. May galaw. Okay? So, wag tayong mag-give up basta-basta. Ngayon yung beginning mo, may Page of Swords ka. Okay? Ito yung mga bagong simula. Page of Swords, pwedeng, alam mo yon, may mga tao na nag-o-observe sa'yo or nag-aantay ka ng mga news, information. Okay?
Let's take a look, no? New beginning mo, Page of Swords, communication. Okay? Incoming communication to. Okay? Or may inaantay kang news na magkakaroon ng or mag-o-offer sa'yo ng bagong simula. Sa trabaho ba to? Sa career? Sa money mo? You know, anything, no? Na maaari makapagdala sa'yo ng bagong simula, Aquarius, no? Page of Swords, clarify lang natin. For October to, no? Remaining days na October. Okay, no? Sa 8 of Cups. So, nag-walk out ka recently, no? From a situation. Like situation, business ventures man yan. Nag-walk out ka dyan. Dahil it could be, you know, ito nararamdaman ko, ang new beginning mo dito, may hinahanap ka na makapagpapasaya sa'yo. Okay? And I think yung makakapagpasaya sa'yo, no, kung ano mang area ng buhay mo na hindi ka masaya ngayon, magkakaroon yan ng news and information na papasok. Okay? So, kailangan maging open ka, no, sa communication. Kahit pa to sa personal relationship mo. Huwag tayong mag-block ng mga information or ng mga tao na gusto mo pa rin namang makausap or hindi ka pa sure na alam mo yon na gusto mong i-let go. Alright? And at the same time, no, naghahanap tayo ng something na makakapag-fulfill sa atin. Let's say, nag-a-apply ka ng trabaho, wala talagang match na gusto mo or sa goals mo or sa standards na gusto mo. You want to join ng isang company talaga na makakapag-boost ng CV mo pero talagang mahirap lately maghanap ng trabaho, maraming competition, but don't worry. Kasi yung hinahanap mong satisfaction, I think, may incoming message. It could be text, call, or email, no? So, i-check natin regularly. Make sure din may signal yung mga cellphones nyo. Baka naman may tumawag. So, you never know. So, na mag-o-offer yun ng new beginnings. Okay? Ngayon, sa lesson learned mo, meron kang 7 of Cups. 7 of Cups, hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Okay, ang dami mong priorities, ang dami mong goals, pero ano dun yung gusto mo munang unahin? Yun yung lesson na dapat mong matutunan. Focus. Focus, Aquarius. For some reason, di ko alam, no, yung Aquarius English natin na reading sa isang channel, no, sa Ethereal Destiny Tarot, I think meron ka ring, hindi ko maalala, no, parang ito rin 7 of Cups din yating lessons learned doon. But, yeah, ang sinasabi dito, redirect mo yung focus mo sa kung ano yung mas kailangan mo. Kasi kaya nga kami Hermit, High Priestess, and yung Wheel of Fortune, no? Okay, so I think pinag-isipan mo talaga na kung saan redirection ka patutungo or parang stuck ka sa isang sitwasyon tapos iniisip mo, ano bang una kong gagawin? Maghahanap ba ako ng asawa? Maghahanap ba ako ng boyfriend? Love life ba? Maghahanap ba ako ng bagong trabaho? Focus ko ba dapat ngayon is money ko, yung business ko, you know? These things. So, pwede rin sinasabi dito na maging jack of all trades ka, no? Yung kumbaga, lahat dapat i-prioritize mo rin. So, we will see, no? Yung lesson na dapat mong matutunan dito, yung 7 of Cups, ang sabi ay Aquarius, ang sabi dito, the world. Okay. So, may everything, no? Major arcana sa buhay mo ngayong October. So, talagang may shift na mangyayari. October to December na to, no? Treat this as something na mangyayari in the next 1 to 3 months. October to December. Last quarter of the year. Okay. May magtatapos na dito na cycle ng pagkalito ng disillusion mo sa mga sitwasyon or confusion. Okay? Or yung lack of direction. Dapat mo nang i-end yan. Okay? Magsimula ka na ng bago. Like I said, focus. Alamin mo kung ano talaga yung gusto mo kasi wag kang distracted. Okay? Yung goal mo muna. Let's say, kung gusto mo si money, dun ka muna. Okay, yun muna ang focus natin. Okay? And then, pag ready ka na ulit mag-shift ng attention and energy mo sa iba, kasi nahahati yung time and energy mo eh. Okay? So, kailangan mag-come up ka na, mag-make up ka na ng mind mo. Ano yung gusto mong mangyari? Kung sa relasyon mo rin, no? May cycle na paulit-ulit, no? Na binibigyan ka ng mixed signals. Okay? So, kailangan tapusin na natin yun. Okay, kunin mo na yung sagot na gusto mo, saan tayo patutungo, yung lack of direction. Pwede rin sa career, no? Paiba-iba tayo ng gusto, hindi pa natin alam kung saan yung niche natin, ano yung craft natin, no? Mag-decide tayo para makausad na tayo. Hanggat may confusion ka, hanggat may illusion and delusion sa lahat ng mga ginagawa mo,
hindi ka tayo magkakaroon ng new beginning. Kaya nga meron ka ditong 8 of Cups. Kailangan mag-walk out ka na dun sa mga bagay na hindi worth ng time and energy mo, no? Para maka-attract ka ng mga news and good news, new beginning of communication from other people. Okay? Yan ang new beginning mo. So, sana nag-resonate kayo sa general life reading nyo, Aquarius. Now, let's move on naman sa love spread reading ninyo. Isa-shuffle lang uli natin yung mga cards in front of the camera. See you later. Hi Aquarius, so welcome back again. So kukuha tayo ng 5 baraha at i-clarify natin isa-isa yung mga cards sa inyong love spread reading para makuha natin yung buong narrative. Alright? So ito na ang inyong mga cards sa inyong love spread. Okay? Alright, so bubuksan muna natin. So meron ka Aquarius na Page of Pentacles. Meron ka ding 5 of Cups, 8 of Cups. Again, no, sa lumabas na naman tong card na to, no, galing sa first spread nyo, meron ka ring The Empress, Major Arcana. Good? Okay, and then meron tayong 8 of Swords. Alright, so, okay, no, recently may mga heartbreaks, losses, and disappointment ka, no, at mga may situation ka na hindi mo pa rin tanggap ngayon, no. Nahihirapan kang tanggapin, nire-repeat natin, no, paulit-ulit sa isipan natin yung connection kung ano nangyari. Pero kailangan mo talaga mag-walk out dun sa situation na yon. Although maybe kinoconsider mo na hindi ka napasaya nung taong to. Okay, and na-stress tayo, no, na inisip natin why it happened the way it happened. So, nangihinayang, may panghihinayang. Okay, but don't you worry kasi nanginayang man tayo dun sa hindi nag-take off man na connection, no? Meron ka pa rin dalawa namang cup, no? It could be with a new person or with them. Pwede mong i-resurrect, no? May ability kang magmahal pa rin. Ready ka pa rin ma-in love. Okay, but right now, yung situation mo ngayon, could be, alam mo yun, nahihirapan tayo munang tanggapin. Although may choice naman tayong mag-walk out. Okay? Pwede ka mag-walk out emotionally dyan. But let's see, kasi meron tayong Page of Pentacles and the Empress. Which is maganda, no? Binabalance yung spread mo. Clarify muna natin lahat itong mga barahan na to, okay? Para makuha natin yung exact narrative dito, Aquarius. Okay? Okay. Shuffle lang natin. Saglit. Alright, so clarify natin yung Page of Pentacles. Meron kang High Priestess. Lumabas na naman. So, tingnan ulit natin. And then, ang 5 of Cups, meron kang the Sun. Okay? So, hindi mo nakikita kasi na may ganda ring maidudulot tong disappointment and losses sa'yo. It could help you make you stronger, you know, matuto ka dun sa nangyari na mga heartbreaks mo, lessons learned to, na you know what to do next time, no? Okay, kailangan maging positive tayo, no? So, kasi yung 5 of Cups mo, medyo mas lamang yung pagiging negative thinker natin lately, or nalulungkot tayo dun, or nanghihinayang tayo sa sitwasyon na baka nagtapos na, or nag-break kayo, or naghiwalay kayo, or may pag-aaway, no? But still, no, pilitin natin maging positive, no? May something good na magka-come out of that. Kaya yung sinasabi dito. Yung 8 of Cups nyo naman, meron kang 6 of Wands, okay? So, alam mo yung pakiramdam mo na dapat, eto na, no? Na dapat successful, pero it turn out na hindi ganun, no? Naging 8 of Cups, okay? So, parang na-let down ka ng person mo, ng mga expectations mo. Hindi yun yung inaasahan mo from a relationship, okay? Ngayon, itong High Priestess na to, nasa energy ka nito, alam mo na it could be binibigyan ka ng offer, hindi ka binigyan ng offer, okay? Na alam mong napakaliit ng opportunity
opportunity na binigay sa'yo nung relationship or nung connection nung taong ito. Hindi kanya binigyan talaga ng solid commitment. However, feeling ko binigyan mo siya ng chance. Nag-hope ka na maging successful to. Okay, and turned out na etong Page of Pentacles na to, ni hindi man lang nagbigay kahit solid na commitment sa'yo. Okay, ngayon may Empress ka, Major Arcana. Libra energy, Aries energy, but for me, it's Libra kasi ang Empress is embodiment ng lahat ng Reyna sa court card, no? Okay? So, ang Empress is about, abundance, new beginning, conception. Pwede rin mabuntis ka physically. Okay? It's about creation. Okay? Creativity. Yan ang Empress. Ngayon, clarify natin, no? King of Cups. So, meron ditong lalaki or connection na could bring you that love. Kayang magbigay ng pag-ibig sa'yo. Ang problem nito ni King of Cups na to, baka hindi pa talaga niya ibinibigay. Okay, hawak lang niya yung cup na yan. Pero it could be, emotionally mature yung tao. Okay? Okay, pag naging emotionally mature si tao mo, okay, yung tao na to, it could also be a new connection, could be a new connection. Kasi nakita mo yung page na to, kung mag-mature to kasi may potential talaga na, alam mo yon, attracted sila sa'yo, okay? Kasi it could bring in a lot of, promise and hope sa relationship. Okay, that's one way to read this kung mag-mature siya. And it could also be na, kasi court card to, babasahin ko to at lalaki. Babasahin ko to as lalaki at babae, okay? May pagmamahal to, no? Pero kasi, feeling ko, hindi nila sinusuot yung emotion nila. Hindi nila pinapakita, hindi expressive, no? Hindi siya expressive dito. Pero, feeling ko naman, madaming attraction, may pagmamahal to, it's just hindi lang obvious. Okay? Kung ipapakita man nila yan, I think na may potential naman talagang mag-grow into something more. Okay? Now, tingnan natin muna to si Eight of Swords. Okay? Si Eight of Swords, Three of Swords. So, may heartbreak, no, na binigay sa inyo yung tao. No? Pero hindi nyo pa rin matanggap ngayon. Nasa state kayo na hindi pa kayo nakaka-move on sa kanila. Lagi mo silang iniisip, nire-replay mo yung nangyari. Okay? Mentally, iniisip mo pa rin to. Hindi mo pa nakakalimutan tong taong to na nagbigay sa'yo ng disappointment. However, maging optimistic tayo. Okay, sa connection na to. And learn to walk out. Pag, feeling mo na masyado ng narcissistic or self-centered si person mo. Feeling ko, nag-hold back tong tao na to. So, si King of Cups na to, baka may pagmamahal nga, pero hindi sinasabi. Okay? Kung sasabihin at mas magiging expressive tong si King of Cups mo sa'yo, then it could start something more, no? Tingnan natin to si Empress. Clarify pa rin natin. Kasi gusto kong malaman, kung anong real deal dito. Please clarify po sa si Empress. Sa pang clarifier. Sa the Star, so may healing, no? And reconciliation na kailangan kang gawin para sa sarili mo. Kasi know your worth. Know your worth kasi you could attract a matured person, no? Compared mo dun sa isang tao or a current connection na hindi ka maibigyan ng commitment. Okay? So, i-balance mo muna yung emotion mo, no? I think, no, may ability ka naman na mag-heal. Okay? So, walang problem sa'yo dyan kasi Empress ka, no? I think you will still, alam mo yung magiging collected ka pa rin. Calm and alagaan mo yung sarili mo, no? Para maka-attract ka ng mga mas matured na tao. I-attract mo yung mga matured person, no? Yung mga ready na mag-commit. Okay? Yung mga ready na magmahal. Ready na magkaroon ng relasyon. Yun ang dapat mong i-attract. Pero mag-heal ka muna, no? Kasi I felt like parang dun sa current situation mo or nakaraan na parang napaka-immature ng person mo. Hindi niya alam kung magko-commit o hindi. Pwedeng binibigyan ka ng mixed signals. And ang later on, hindi na maganda sa emotional space mo. At sa mental space mo, iniisip mo siya. Binigyan ka niya ng sakit ng ulo, ng stress. Okay? At feeling ko magwo-walk out ka doon. May pagka-narcissistic yung taong to. Pwede rin mataas ang ego niya, kaya nag-walk out ka na sa kanya. Baka feeling niya yung attention, dapat lagi sa kanya, nag-e-enjoy sa attention. So, walk out ka muna sa kanya. It could also be baka mag-matured sila. Okay? You will heal this together with them, pero magmamatured sila. At basta importante, make yourself always available, maging physically attracted ka sa ibang tao. Okay? Huwag mong papabayaan yung sarili mo. Look good, okay? Feel good about yourself, okay? Kasi mas makaka-attract ka ng mas matured na tao. Okay? Could be
them, kung mag-matured man sila, it could be also a different person na mas matured. Okay? Emotionally mature, ready sa relationship, ayaw ng mind games, ayaw ng fun lang. Okay? So, sana nag-resonate yung reading na to sa iyo, Aquarius, no? And I hope to see you guys sa next monthly reading nyo sa November. Take care, Aquarius. God bless. Mahal ko kayo, guys. Bye, Aquarius.